Welcome back again to my YouTube channel. Mahina lang tayo kasi nandito kami sa sala. Rinig nyo naman, di ba? Kasi umi-echo naman kasi dito. Tignan nyo. Makinang-kinang pa yung mukha ko. Katatapos lang ni Marvin sa online class niya. Test. Test pala. Tapos ako, ayan guys. Nag-aaral ako nito. Kukukuhan. Cute. Lalagyan ko rin si Marvin. Hindi pa ako tapos guys. Pinag-aaralan ko pa. So, ayun, magtatanong tayo kay Marvin ang kanyang buhay estudyante dito sa Canada. Yeah. Kung may mga gusto pa kayong itanong guys, i-comment nyo lang dito. Kasi mag-i-start na ako mag-interview ng mga ibang international student. Nagsiset lang kami ng araw. Kasi sobrang busy talaga guys. Kaya minsan hindi talaga ako makapag-reply kasi dalawa yung meron akong personal account, meron akong Facebook page. Nag-upload lang ako dun sa Facebook page ko ng mga picture videos. Pero hindi ako 24 hours bang nakatutok sa phone. Kasi may trabaho din ako. Yeah! Tapos pag uwi ko, madami pa rin akong gagawin dito sa bahay. Tapos yun, mag-e-edit pa ako ng vlogs ko. Kaya minsan, wala na talaga akong time mag-open ng messenger. Pero minsan naman, sinisingit ko talaga may open kasi merong nagme-message sa akin sa personal account, may nagme-message din sa akin sa Facebook page ko. So, balik tayo ngayon kay John Marvin. So, kakamustahin natin si Marvin dahil third sem na niya bilang international student at ang kurso mo ay EET, Electrical Engineering Technician. So, yan. Bali, may mga nagtatanong kasi kung mahirap ba yung aral dito sa Canada. Paano ba yung aral dito sa Canada, bebe? Para aware sila. Ano bang pagkakaiba sa Pilipinas? Siyempre, yung unang-unang English lahat di ba? Oo, di ba Pilipinas kasi iba, di ba? Puro Tagalog. Taglish ganun. Dito, English. Engineering. Mahirap. Pero pag nagpapa-exam naman sila, madali lang din. Pero depende sa tao. Ako minsan nahihirapan ako kung talagang hindi nag-aaral. Talaga Pero overall naman, kaya pa rin. Pasado naman basta lang, mag-aaral lang talaga, yun lang yan. Mag-prepare lang, i-manage lang yung time. Kailangan ba fluent ka mag-English, be? Kasi may ibang nagtatanong na, paano po yun? Hindi ako ganun kagaling mag-English. Pero nakakaintindi ako, kaya kong Possible ba? Kasi may mga iba kasi sa ibang group, nag-aano sila na gusto na lang bumalik sa Pilipinas kasi nahihirapan sila sa English. Ako hindi magaling mag-English Pero talaga mag-practice lang talaga. Kasi kailangan Kasi English-speaking country to, di ba? French pa nga iba, di ba? Kailangan, hindi naman required lang kapag sa mga English subject talaga. Yung mga business, ganyan. May mga program na pang business siguro. Hindi ko sure. Siguro sila kailangan talaga nila fluent na English. Sa amin, hindi naman masyado. Pero sa amin, sa mga course lang, like nung communication course, yung kailangan talaga na galingan mo sa English. Paano pag naman, be? Pagdating sa mga exam, pagkakaiba ng exam dito sa exam sa Pilipinas? Hindi ko kasi alam yung exam ng engineering sa Pilipinas. Pero hindi, wag mo i-compare yung engineering. Yung way ng pag-exam ng sa Pilipinas at exam dito. Madali dito. Paano mo nasabang mas madali dito ang exam compare sa Pilipinas? Kung ano yun sa mga lecture, mga slides, gano'n, hindi lumalabas. Yung sa amin, gano'n. Tapos yung sabi naman ni McLaurin sa akin, sa engineering sa electrician sa Pilipinas, ibang-iba daw. Pero ibang-iba. Basta mas mahirap daw sa Pilipinas magpa-exam compare dito. Kasi sa Pilipinas talagang yung inaaral mo doon, yung mga meaning, iniiba pa nila parang, ang tawag doon, inaano nila yung meaning. Yung pa rin naman yung pinapaliwanag, pero iba na yung sentence, no? Parang ganun, bebe. Pero madali lang. Kaya nyo naman yan. Sabi nga nila, pinakamahirap na engineering sa Centennial.
Paano naman, wag mo na i-ano yung pagiging engineering kasi ang usapan lang natin. Pinakalimutan ko na kasi. Ang usapan lang natin dito, bebe, yung buhay ng international student. Kasi syempre, kahit sabi mo magkakaiba kayo ng course, pare-pares naman yun no, pagpapaano nyo, yung mga aral-aral nyo dyan, yung format ba? Parang ganun. Kasi depende rin kasi siguro sa program ganun. Ewan ko kung paano sila magpa-exam. Pero sa amin, engineering, kaya naman basta mag-aaral lang talaga. Wag yung mag-aaral ka before yung the night before the exam, doon ka talaga kasi ako nag-aaral ako, pa lang, sa room pa lang, nintindi ko na. Yeah. Tapos nag-advance study ako, ganun. Yes. Kaya hindi nahirapan. Advanced study yan, guys. Makikita nyo yung minsan nasa bus, nagbabasa. Ganun ako Busy. sa bus. Sa biyahe, ganun. Para lang, hindi lang masyado makalimutan. Ayun yung way ko, para makapag-ready sa exam. Na para maging madali ba? Hindi mo madali. Prepared, ganun. Pagdating naman sa mga reviewer, yung parang may mga babasahin kailangan, ba yun? Parang nagpo-provide yung prof nyo ng mga books, kung saan kayo bibili, kung saan kayo pwedeng makakuha ng gantong information. About saan? About sa mga inaaral ninyo. Halimbawa, sa bawat subject, may sasabihin yung prof na, kailangan nyo ng gantong libro, kayo na bahala kung saan kayo hanap, parang ganon. May reference ba? Meron kaming yung website talaga na pang school. Ilalagay mo yung ISBN number ng book. Search mo yun. Tapos lalabas na yun sa Pwede mo mabili sa bookstore na. Kasi yun, mahal yun. Mga $200 mahigit minsan. Iba ganun. Pero makakabili ka mas mura sa mga tapos na. Senior. Mga nauna na. Mas mura sa marketplace ganun. Yes. Sa mga Facebook group ganun. Guys, pag pupunta kayo dito, maghanap kayo ng group ng, halimbawa, ang kurso niya, electrical engineer, technician. Naghanap ka ba nun? Or may nagbigay sa'yo ba? Parang naghanap si Marvin or may nagbigay lang sa kanya nung link nung group, lahat ng mga senior na electrical engineering technician. Nagbibigay sila doon ng parang mga notes ng mga inaral nila para mayroon kayong mga advanced na aaralin, ganun, no, be? May mga ganun. If ever may need kayo kung saan bibili ng gantong mga tools. May isa kasi meron silang may libro sila na hindi nila ginagamit. Binibenta nila sa amin, ganun. Mas makakamura pa, be? Pagdating sa ganyan. About naman, bebe, pag nasa sa program namin, hindi ko alam sa iba. Pagdating dun sa sa room, 'di ba sa Pilipinas ang hilig ng mga prof pag college na recitation lagi. Pagkadating mo nagre-recitation na. Paano yung process dun pagdating na nasa room na kayo pag nag-i-start na ng klase? Sa amin, wala naman. Depende. Kunyari sa major, yung mga yung last sem namin, electronics 1, nag-explain yung prof, ganyan. Tapos nagbibigay isang problem kung sino makasagot. May bonus lang na 1% sa total mark, ganun. Hindi mo masyadong nagre-record ng participation ba, recitation, ganyan. Wala namang kasing grade yun eh. Ano ba yung mga grade nun pagdating yung grade lang talaga ba, mga quiz, test, yun lang, labs. How about naman sa yung present ka ngayong araw, ang tawag doon, attendance. Walang grade attendance dito. Walang grade yung attendance. Hindi tulad sa Pilipinas, kailangan pumapasok ka kasi pag hindi ka pumapasok, possible na ibagsak ka. Dito, pwede kahit di ka pumasok, basta ipasa mo lahat ng exam at quizzes. May nakapag-share nga pala nun sa atin, no? Parang meron ata nakapag-share sa amin na hindi na siya pumapasok. Pero pag tuwing exam quizzes niya, pasado siya lahat. Basta alam mo. Yung talagang confident ka na may sasagot ka sa exam, pwede mo namang gawin yun. Pero kung wala kang masagot sa exam, tapos di ka pa napasok, yun, wala nang consideration mga professor na. Wala na. Ganoon lang. Tsaka kasi mas iba yung nagsabi sa akin yung prof namin ng last sem electronics. Ano sabi na? Mas iba yung performance ng mga pumapasok compared sa hindi.
Ganun. Mas mataas yung grade ba? Ganun. Ay, pagdating naman pag nag-exam ba, sobrang higpit ba nila pagdating sa exam? No cheating. Ganun talaga. Nag-exam ba kayo ng Nag-exam ba kayo ng face-to-face? Oo. Meron ba? Kala ko online lang. Paano yung setup ng face-to-face na exam nyo? Layo-layo din tulad sa college. Hindi ako ganito. Face-to-face. Layo-layo. Malalayo din yung pagitan. Depende kung sa volume ng estudyante. Kung konti lang, hiwalay-hiwalay. Pero kung pag marami magkakatabi. Pero yung test paper, magkakaiba. set A, set B. Okay. Kasi ganun din sa Pilipinas, may time na set A, set B. Pero, doon yun sa mga prof na sobrang higpit talaga. Sa amin may set A, set B. Ganun. Ganun dati sa amin Kaya iba pa nga ng kulay minsan. Tapos ang exam, ang mga prof na yun, pag nag-exam kayo, umiikot talaga. Kasi nagkwento nung isa. Minsan nakikot, minsan hindi. May isa tayong na-meet, diba, nung parang doon sa kuwaan ng mga damit, yung free winter jacket nung unang event na pinunta namin kay Daniel, yung mga winter jacket na libre para sa mga bagong international student. May na-meet kami doon, centennial siya dati, guys. Mag-isa siya dito, parang nagwo-work siya, nag-aaral, parang nagwo-work siya ng 2 to 3 jobs kasi mag-isa siya dito. Yung family niya nasa Pilipinas. Iyon yung seaman yung asawa. Tapos na-stress siya kasi nga nahirapan daw siya doon sa kursong kinuha niya. Gawa ng ang higpit din daw ng mga prof, 'di ba? Pagdating din. Ewan ko kung di sa Centennial yun or sa Seneca. Centennial ata na meron atang parang style CCTV na binabantayan ka doon. Lumingon ka lang, bagsak ka na agad. Yun ata yun. Doon din ata yun sa Centennial. Sa amin kasi sa online test, may lockdown browser. Doon kunyari ganyan and setup mo ganyan. Makaganyan ka na tayo dapat. Bawal kang tumingin sa kaliwat kanan. Bawal ka umalis sa may nagbabantay sa inyo, ganun ba? Hindi naman. Computer lang nagbabantay, parang ganun. Mag-view ng professor yun pag Kasi flag yun eh. Flag yun kapag umalis ka, hindi ka tumingin. Pag nag-exam ba kayo, sobrang haba ba nun? Madami talaga yung exam ninyo. Yung parang ilang oras yung pag-exam ninyo? Test namin usually 90 minutes lang eh. 90 minutes? Yung itong huling test ko online, 60 minutes lang ganun. Tapos? Depende sa kung ilang trip nila. Pero usually 90 or 90. Tapos pagdating naman sa mga subject mo, kasi may mga nagtatanong. Hindi mo naman kasi makonsume lahat yun kapag alam mo eh. Mabilis lang. Yun, wala pang isang oras. Minsan talaga dati, naalala ko last sem. Siyempre, alam ko naman yung gagawin. Bilis lang, 30 minutes lang, tapos na ganun, 20 minutes. Papatagal lang pag nagdo-double check. Mabda isang oras na. Babalikan mo, parang pwedeng balikan. Pwede pala yun. Test paper eh. Pero sa lockdown, pwede rin gano'n, binabalikan ko rin. Tapos may nagtatanong, pagdating naman sa subject, bawat sem, parang bawat sem, di ba? Prerequisite. Paano mo maano yung mga subject mo, parang ikaw ang pipili. Kasi sa amin sa Pilipinas, ako public, binibigay na sa amin. Sa Pilipinas eh. Private ka eh. Ako lang ako eh. Public ako. Sa public kasi sa Pilipinas. Ewan ko kung sa ibang public ganito rin. Binibigay lang sa amin yung namin, yung subject namin. Parang naka-fix na siya. Hindi tulad dun sa ibang private. Sila pipili ng nung sa Malayan pa ako, nakapili kami ng oras. Ganun din dito. Pero nung first sem, talagang block. Hindi pa makapili. Pero nung second sem, third sem, nakapili na kami. Ganun. Nakadepende ba sa student kung ilang subject sa isang araw? Oo. Kakala lang ako, 5 subject isang araw, dire-diretso. Ilang araw ang Monday to Friday lang yung pasok, di ba? Pero may iba kaming na-meet na late. May ibang program, may ibang program may Sabado. May Sabado. Tapos yung iba, pag naubusan ka late ka, nakapag-register. Sinasaksak sa iba. Sasaksak ka din nga dun sa Sabado. So, kaya yung iba nahirapang magkaroon ng part-time dahil nga, magulo yung nila, yung kanilang schedule. Kaya dapat guys,
pag once na na-approve na kayo, na kayo agad, mag-register na kayo. Pwede na naman mag-advance register, di ba? Or parang may schedule yun. May schedule. Okay. Kailangan lang kasi yung iba hindi nakakapag-register pala kapag kulang pa yung pang tuition nila. Parang yung minimum 5,000. Kasi nung parang may isang na ang nabayad lang nila, half lang ata ng tuition, magre-register na late sila magre-register. Tapos yung iba naman, late na approve ang visa nila, kaya late din sila nakapag-register. Hindi kasi sila pwedeng magre-register tapos refuse naman pala, diba? Kaya dapat talaga, pag kayo pupunta dito sa Canada, i-advance nyo talaga. Yung iba nga 1 year before nag-aasikaso na. Para before kasi sila dumating dito, lahat ready na. Hindi na sila mahirapan. Diba? Tapos, ito naman pagdating naman sa diba pag, ano naman yun, yung pagdating sa, wala pala kayo kasi may pagitan-pagitan pala, may mga break na kayo ng oras, diba? Uwin. Parang yung oras lang din, parang college lang, once na tapos ang subject mo, pwede ka nang gumala kung saan. Ang kagandahan din dun sa kanila sa bagay, lahat naman may library, Pero ang maganda din, anong pagkakaiba ng school sa Pilipinas at dito? Mayroon bang pagkakaiba pagdating sa dito pala may gym. Sa inyo ba, sa Malaya, may gym ba kayo doon? Sa amin wala pagkakalam ko sa school namin. Ako wala. Wala dito meron. Depende naman sa school. Depende sa school? Sa school Pilipinas baka may gym mo. Gym talaga na yung pang-paano ng katawan, ibang gym. Yung iba kasing gym, yung parang basketballan lang sa Pilipinas, ganyan. Wala sa amin ganun. Wala talaga yung gym na parang pang-paano ng katawan. Sa amin meron Wala naman yung bayad, guys, kasi binabayaran mo na yun kasama sa tuition. May bayad yun, walang bayad. Sa tuition na yun, di ba? Hindi may bayad nga. Wala na nga silang babayaran na extra kasi kasama na sa tuition. Di parang sayang na nga. Kaya gamitin nyo, guys. Dapat alam na din yung mga insurance nyo dahil may ibang international student na hindi alam yung insurance na binabayaran nila sa school. Meron kayong ayan. Kasi inanukan kami, yung may iba kasi nagpo-post, kailangan na nilang gamitin kasi sayang nga, magkano rin ang binabayar mo per sem. So, meron si Marvin na massage, na insurance. Meron nga. Hindi nga niya alam, guys, nung inano lang na meron yun na check. Tapos, meron din insurance na, ano pa yung insurance mo? Bigay mo yung mga insurance mo para alam din nila. Guard me? Oo. May i-search yun lang sa website pa, hindi ka naman sa ulo yun Sa Guard. Pero may dental, madami yung insurance dyan. Hindi mo didictate daw sa inyo, hindi ka naman sa ulo yun. Gamitin yan, na lang, i-check nyo na lang din pag kasi, sayang din, ang mahal-mahal kaya na binabayaran doon. Tsaka, matawagan nyo yung Guard me kung ano mga benefits mo. Oo, kasi sayang din yung ginabayaran mo yan. Sa school, may parang seminar or orientation na tayo. Pagdating sa mga insurance? Oo, para sasabihin na kung anong mga benefits mo, gano'n. Hindi lang nakaka-attend Tapos, meron din, guys, sa school na food bank. Naka-experience si Marvin isang beses, pero hindi na nakaulit kasi nga, may araw yun, tapos may oras, hindi sumasakto yung parang break ni Marvin sa klase. Hindi na rin nakuha. Tamad na. Tinatamad na daw. Madami bang nakuha, bebe? Parang. Nung nagkuha ka, madami tao? Hindi. Para yung sa mga student, guys, alam namin bawat school ng... Puro pasta yun, puro pasta. Oo, pasta. Meron ding giniling, bigas. Nakakuha. Dalawa beses ka ata nakakuha Dalawa lang, tatlo. Dalawa, tapos din na naulit, guys. Kasi hindi rin namin nakakain yung iba, nasasayang, nasisira lang. Kasi yung iba doon, parang hindi namin alam kung paano lutuin, paano, syempre parang iba sa amin, iba sa paningin namin, guys. So, iyon muna yung mausapan natin. Kung may mga gusto pa kayong itanong, i-comment nyo lahat. Para meron, i-comment nyo lahat. Nakikita na ko sa kokok ko, pero hindi bagay yung kulay. Lalagyan ko pa yun ng kulay
I-comment nyo lahat. Tapos, lahat ng mga tinanong nyo, itatanong natin sa mga international student pa na mamimit natin. Iba-iba kasi yung mga international student na nakilala namin. Iba-ibang school, iba-ibang kurso, guys. Merong IT, merong HRM, merong business. Yun. So, tapos, guys, meron palang mga dadating na winter intake. Ang daming na-approve na nag-message na sa akin na approve na sila. Yay! Congrats po! Mag-ready na lang po kayo ng jacket. Mag-winter jacket kayo pagdating nyo dito. Kasi pagdating nyo dito, pag December, sobrang lamig talaga. Tuwan-tuwa pa kami ni Marvin nun, nausok-usok. Gaganong-ganong pa kami. Tapos, ayun po, baka po sa mga nakatira po dito sa Scarborough, baka po meron kayong alam na paupahan po. Meron pong family of 3 po, dadating po sila ngayong December 5. Tapos, meron din pong couple ata. Kapag may time naman po kami ni Marvin, maisingit namin, pwede po namin ma-check yung bahay. Check po namin yung bahay kasi syempre, nahirap din po yung parang, yung usap lang sa tapos, pag kukuha kayo ng bahay, huwag kayong magbabayad agad. Kasi may na naman balita dito na mga international student na Pilipina, nagbayad, isa yung kausap nila, tapos isa lang din yung address nung binigay sa kanila. Magkakaibang-ibang lugar sila sa Pilipinas, di sila magkakakilala. Pagdating dito, sabay-sabay silang dumating dun sa apartment, guys. Lahat sila may down payment, tapos wala pala yung landlord. Wala pala yung address. Huwag kayo magda-down ka agad na hindi nyo kakilala. Kung meron naman kayo guys na kakilala dito sa Scarborough na ma-help din kayong mag-check-check ng mga bahay, pwede niyang makausap yung landlord na sure naman kayong uupa na dadating kayong ganito. Bayaran niyo lang pag nandito na kayo. Ganun yun sa amin. Dito sa amin kay ate Christina. Dito. Pumayag niya si ate. Kasi ang dami ng scammer ngayon guys. Huwag kayong papayag na magba-advance deposit kasi syempre laking pera din yun, no? Ika-convert din nyo. So, alam din kasi yung isipin mo, kunyari, dadawin ka ng kahit $1,000 yun. Isipin mo ilang buwan pagkain yun na yun, budget. Di ba? Kaya, ingat-ingat lang din. Kami naman, willing naman kami puntahan yung bahay basta malapit-lapit naman sa amin. Basta Scarborough, guys, ha? Scarborough. Pag may time talaga kami, pwede namin i-check yung bahay. Lalo na pag may sasakyan na magdadrive na si Marvin, pero sabi niya pagtagal tamad na rin. So ayun lang guys, magpapaalam na kami, magpapaalam na. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel kasi kailangan ko na rin magpahinga, hindi ko na itutuloy yung paggagawa ko nito. Yan o, cute niyan. Bukas ko na itutuloy kasi matutulog na rin ako dahil na-late yung tulog ko ngayon, 9 na. Dahil si Marvin ay nag-exam guys. Bye-bye!